Nasa linya na po natin si Attorney Mariano Santiago ng Grupong Anim, Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. Magandang umaga po, attorney. Ay, magandang umaga naman sa inyo. Sino nga ito? Si Popoy at saka Si si... DJ Chacha po, ayan. Okay. Good morning po, Attorney Mariano. Thank you for being on the show. Salamat po. Anong oras nga po magsisimula itong interfaith prayer service na gagawin po ng inyong grupo? Dahil pa rin po na may kaugnayan nga doon po sa 2025 budget. Alas 9 ang in-announce ng ating clergy for good government. Kaya sa EDSA Shrine ay merong groups na pupunta roon. Yes, attorney, medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema no dito po sa ating linya. Oo, ulitin lang po natin. 9 a.m. nga po ito magsisimula. Kasama niyo po yung grupong Clergy for Good Governance. Bukod po sa kanila, sino pa pong grupo ang mga kasama ninyo? Actually, ito initiated din na ito ng clergy and then involve ang maraming sektor kasama na sa mga among the military retired ay yung galing sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, yung ilang military and uniformed personnel pa na involved. Nandiyan din ang UP Vanguard, ang professional sector. Actually, yung sa anim pa lang anim na sectors na yun kasama rin ang religious. So we're expecting how many people mamaya po ang magsasama-sama para po sa gagawing interfaith prayer service? Well, I am not really sure kung ilan ang darating kasi yung iba ay merong mga open invitation. Kaya mas marami silang alam. Opo. At oo. Mamaya abangan po natin yan kung gaano kadaming tao. And this is open for the public, para sa publiko na nakikiisa po sa ipinaglalaban ninyo tungkol pa rin sa 2025 budget. Sabihin lang natin, attorney, ano nga po ba ang layunin mamaya nitong interfaith prayer na gagawin ninyo kasama yung iba't ibang grupo? Well, of course, interfaith prayer yan, siguro the best na masasabi natin. Enlightenment yan sa parte ng ating mga politiko. Sana mabigyan sila ng liwanag ng kaisipan upang makita nila na ang dapat mauna ay ang kapakanan ng bayan at hindi ang kanilang mga personal na ambisyon. Sa grupo po ninyo, sa panig ng inyong grupo na anim, ano po masasabi nyo dito sa pagtapyas sa ilang ahensya, mga importanteng ahensya ng gobyerno sa 2025 budget at sa napakalaking dagdag sa DPWH na umabot nga po sa 289 billion pesos? Well, actually, sa mga hindi nakakaalam, ang ating budgetary process, nakita natin ito noong ipaliwanag ni Mayor Joseph Ranyola ng Hague na Bohol at ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na ang pagbagawa ng budget natin ang napakalaking source ng korupsyon. Sapagkat pagka makikita ng ating mamamayan, mayroong mga proyekto na minsan ay 3 beses, 5 beses pinopondohan. Iisang proyekto at 5 beses napopondohan. Ganun din, meron tayo yung tinatawag na unprogrammed projects. Yung wala pang pondo na pinipilit pondohan sapagkat dyan ang gagaling ang pork barrel yung kanilang pagka nakuha nila yung pera na ilagay dyan sa unprogrammed expenses sa natin, ay nagkakanya-kanyang hati sila at bahala na yung congressman o yung sino mang legislator kung anong proyekto ang kanyang gagawin. Ito hindi, walang plano, walang nakasubmit na proyekto, pero pag naisipan niya, pagkabigay na ng pork barrel niya, na yan ay sa aming huling pagsusuri ay umaabot ng, halimbawa, bibigyan ka ng congressman 1 billion, 1.2 billion. Bahala na siya kung ano kanyang gagawin doon. Kaya nakaloko-loko yung Pilipinas. Nagkakautang-utang na tayo. Wala na silang pakialam. Marami na tayong utang. Alam nilang hindi kayang suportahan ng ating
budget ng ating ekonomiya, pero sige pa rin at lumalaki ang utang. Kaya't nangangamba kami na eventually mababankrupt ang gobyerno natin kahit sa kanilang mga assurance na within our capability to pay yung mga inuutang na yan. Oo, yun nga po yung mga nabanggit ninyo, unprogrammed appropriations na malaki din for 2025 budget. Pero sir, ang ilan nga sa sinasabi nitong ating mga mambabatas, wala daw ganun. Wala daw usapang pork barrel, wala rin daw usapan na pupolitikahin yung ilan sa mga budget na nakapaloob sa ilang mga ahensya. Halimbawa po yung AKAP na ngayon ay kine-question din ng marami kasi there's a 26 billion peso budget allocation for AKAP pero yung sa 4Ps na wala. Ano pong comment nyo doon? Well, actually, ang sinasabi nila, bakit sila ang namimigay ng pera Parang kanila yung pera na pinamimigay sa kung sino-sino. Hindi naman masama yung bigyan ng ating mga kababayan dahil marami naman talaga nangangailangan Pero ang dapat, pagdaan niya sa ating executive branch, hindi yung ang ating mga mambabatas ay tulad ng tawag sa kanila, mambabatas. Gagawa lang sila ng batas, hindi yung sila'y nakikialam mismo doon sa pera ng gobyerno, parang kanila na kung makikita ka natin yung mga pahayag mismo noong Speaker of the House before, happy kayo mga congressman sa mga matatanggap nyo ngayong Pasko. Magdiriwang kayo. Yan. Para bang wala na silang pakialam sa sasabihin ng bayan. Ngayon harap-harapan na. Tama nga si dating Undersecretary ng Financiero Magno na ito ang isa sa pinaka-most corrupt na budget sa isaya ng Pilipinas. Yung na yan, okay yan pero hindi dapat yung ating parang mendicancy na umaasa na lang ang matao. Bakit hindi na lang, kung sa akin kasi, kung bibigyan mo tao ng assistance, bigyan mo siya ng trabaho na commensurate doon sa kanyang natatanggap kahit paano hindi siya mukhang pulubi. Siguro, pwede mo nga siyang pagbantayin ng mga ilog Para doon sa mga nagkakalat ng basura sa ilog, parang traffic aid. Meron tayo dapat di ba? Oo. And wag nating ialis din yung fact na hanggang ngayon nga hindi pa rin maayos yung listahan nito ng mga bigayan ng ayuda. Ang dami pa rin nagrereklamo, attorney, na yung mga listahan do sa iba't ibang mga lugar, nasa patronage politics pa rin, palakasan. Depende kung kanino close kay Kap. At may cut yan. No? Hindi naman binibigay. Sabi, 8,000 ang binigay sa'yo, pero di mo ganun. Oo, medyo napuputol-putol lang kayo doon, Attorney Mariano. Pero last time nga po na nagpunta ang grupo ni na Professor Shelo Magno sa Menjola, and sinasabi nga ni Profesora na ang tagal na simula nung huli siyang pumunta dyan sa Menjola, but this time hindi niya na napigilan dahil dito sa 2025 budget na mayroon tayo. Attorney, sa tingin mo isa rin ba sa dahilan kung bakit siguro ganito yung nangyayari? Dahil tahimik na rin kasi yung mga Pilipino Parang wala na masyadong pakialam with what's happening dito po sa Pilipinas? Well, tama ka doon. At kaya nga ito kailangan ma-enlighten. Hindi lamang yung politician, kundi mga Pilipino. Ang nawawala sa atin, DJ, ay ang ating sense of patriotism na nakakapanlumo na ang ating mga mga 10-year-old, alam natin na tayo mismo, nababasa natin yung ranking ng ating mga 10 taong gulang kumpara sa rest of the world ng mga bata. Ang mga 10 taong gulang natin hindi makabasa at hindi maintindihan yung kanilang binabasa. So, ang laki ng deterioration ng mga Pilipino. Especially, alam naman natin na ang human resource natin, ang pag-asa natin sa susunod na henerasyon. So, worried kami dyan kasi especially kami na nanggaling sa militar, no? Kami nanggaling sa militar. Parang masakit sa amin na yung pinaghihirapan mo na magkaroon ng peace and order, tapos kaya nagkakaroon ng gulo dahil sa dissatisfaction ng mga mamamayan. Oo. So, pag satisfied na ang mamamayan, siyempre
lalaban sa gobyerno. Sino ihaharap mo pagka lumaban sila sa gobyerno? Itong mga sundalo na naman. At tapos kaya lumalabas para bang sabi nung iba, pinagtatanggol nyo lang yung mga korap na yan. Kaya hindi kayo sila ang gumagawa ng gulo, sila ang gumagawa ng pahirap sa buhay ninyo dahil kayo susugpo sa mga nag-aalas sa bayan. Oo. Nabanggit niyo po yung patuloy na pag-deteriorate ng kakayahan ng ating mga estudyanteng kabataan. And siguro mas may explain niyo ito sa amin, attorney. Attorney, yung under the Constitution, dapat ang pinakamalaking budget is education. And right now, ang pinakamalaki na umabot nga po ng 1.1 trillion peso budget is DPWH. Pwede po ba nilang malusutan itong ginawa nila na mas mataas yung DPWH budget compared to the whole DepEd budget? Well, actually, ang irony nito, inaasa nila yung budget ng DPWH na hindi naman nagre-request ang DPWH ng ganong kalaki. Mhm. Nasa 800 billion lang yata yung may request ng DPWH, ginawa nila ng 1.1 trillion. So, ano ang mangyayari sa atin? Wala akong duda na mahusay ang ating DPWH Secretary, si Manuel Bunuan, sapagkat nagkasama kami niya nung martial law sa Public Works. At mahusay ang si Sekmani. Ang problema natin ay yung mga congressman kasi natin, bukod sa dinadagdagan nila yung budget para sa kanila, sila na rin ang mga kontraktor. Yung iba dyan karamihan. O kung hindi man silang kontraktor, sila mamimili ng kontraktor. At bibili sila yung sinabi ni Mayor Magalong, yung mga cat eye, alam mo yung nagre-reflect pagkagabi? Yung reflector Sa daan. po. Mm-mm. Pagka pumunta ka dyan, ito lang sa may parte ng Sangandaan sa Malabon Mm-mm. makita mo na yung lahat ng lane, merong cut-eye yan usually, yung mga cut-eye ginagamit sa mga unlighted highways. Pero dito, tinatagtad ng mga ganun Attorney, bukod dito sa... Yes. yung sinabi mo kanina, Opo. na mas malapit sa Constitution, Oo. talaga nakalagay na dapat ang budget ng DepEd. education. Mhm. Siya dapat mataas na budget. Ang problema natin, kahit nga hindi ba lumabas noong nakaraang taon, habang inuusisa si VP Sara, hindi naman ako for VP Sara at hindi ako dito sa mga congressman natin, lumabas na binadgetan ng mataas ang DepEd, pero kinawas nila agad, may kinuha sila, inilipat. Attorney, bukod nga dyan sa gagawin yung interfaith rally dyan sa EDSA Shrine mamaya, meron din po bang balak ang inyong grupo na maghain po ng petisyon sa Korte Suprema ukol po dito sa 2025 budget? Well, dinidiscuss yan. Dinidiscuss lahat. Ayoko. Pero actually, merong press con mamaya ang diyan sa EDSA Shrine. At ito namang aking pagsasalita ngayon ay tungkol lamang doon sa nalalaman ko sa mga ginagawa namin. Especially doon sa ANIM, yung alyansa na nagkakaisang mamamayan. At hindi man dapat. Ngayon lang naman kasi na nakita nila na diretso ang mga retired officers natin ng Armed Forces at ng PNP ay nagsasalita. Kaya sabi nila, sasama kami sa inyo. At initially, kasama namin din ang grupo ng pinamumunuan ni Bishop Dimapur, Magapur yata, nalito ko ng Carit, Manila. Ngayon, dumami na yung mga clergy. Kaya, wala naman sa mga isipan, sa mga diskusyon, ang marami ay gusto namang magtagumpay ang ating Pangulong BBM.
fact, initially, no, mag-announce siya ng zero tolerance for corruption, ay isa ang advocates for national interest, yung grupo ng mga retired military, sa unang-unang sumuporta doon sa kanyang pahayag. Ngunit, hinahanapan pa rin namin ng konti. Mabait si BBM noong, alam mo noong kanyang high school. Ako ang kanyang bantay sa Lasal Green Hills. Mhm. At bata, ewan ko lang kung ano nangyari mula nung magpunta na siya sa London. Pero makikita nating mabait pa rin siya. At medyo ang nakikita lang ng iba, kailangan ng konting tapang para sabihan niya lahat na tumigil na kayo. Tumigil na kayo at ang nasisira siya actually Oo. dahil napapabayaan yung mga nasa batasan especially Mm. na kung ano-ano mga pinapahayag na Mhm. na Oo. nakatuproteksyon. Opo. Attorney, sino dapat ang sabihan ng Pangulo na tumigil na kayo? Yung kanyang pinsan Si House Speaker po. Tumigil po saan? ay yung kasi parang ang nila very bold na yung pag sa budget pag-twist alam mo parang tinitingnan ko mukhang mahusay naman si speaker siguro pero marami ang kakulangan sa atin no at idadamay ko na ito kasi ang aming principal advocacy ay anti-political dynasty, Mhm. corrupt at electoral fraud. Yung electoral fraud, kasama na rito ang COMELEC. Ang COMELEC, hindi sila, akala mo transparent sila, pero hindi dahil doon sa kanilang pangako noon sa TN-Trio na bubuksan na at random ang mapipiling mga ballot boxes. Umatras sila Number one. Number two, sa anti-political dynasty. Alam mo, pwede na sa akin, personal to although sa lahat hindi sila gusto nila total. Ang sa akin pwede na sa akin ng isang congressman at isang mayor sa isang dahil maaari magkatulungan. Sisisihin mo sila, mag-fail sila, masisisi mo. Pero ang hindi katanggap-tanggap sa dynasty, yung vice mayor kung hindi mag-asawa, mag-ina o mag-ama o magkapatid. Vice Mayor and Mayor? Vice Mayor and Mayor. Oo. Marami yan Pero, attorney, yung congressman at mayor na okay sa inyo, paano yung check and balance doon? So, well, actually, Hindi wala po naman ba? silang... Kasi parang, kung ganun, kung okay na sa atin yung congressman at mayor, sabay sila tumakbo, magkamag-anak sila, asan po yung check and balance doon? Actually, ang check and balance, lalabas na. Ang ating COA, nandyan Kung listo ang COA, binigyan sila ng mga specific powers. Ombudsman, COA. Pero kung magkaka-teamwork ang mayor at vice mayor, halimbawa, sa isang proyekto, makakagawa sila ng maayos. Ito equal lang ang sarili ko to. Although, Oo, tama naman po. Sa akin, ang sinasabi ko, ang mayor at vice mayor, kung magkakatulong, malaki magagawa sa bayan Pwede Pero- naman po siguro silang magtulungan, attorney, kahit di sila magkamag-anak, ano? Oo, parang ako, I'm really against political dynasty. Ito naman sa akin, meron kasi sa isang lugar dito, malapit lang sa Maynila, mayor, vice mayor, congressman, meron pang councilor na kamag-anak din nila. So talagang nilahat na. Pero yun na nga, isa pa rin yan sa problema natin aside dun sa kaninang mga napag-usapan. Attorney, eto na lang. Ang dami ko pang gusto sanang itanong sa inyo pero may mga iba pa tayo mga kakausapin ngayong araw. Last na lang po. Eto pong gagawin nyo mamaya, is this open para sa publiko and in-encourage nyo po ba ang iba rin to join you dito po sa paglaban ninyo sa kumbaga pag-oppose po ninyo sa 2025 budget? Well, ini-encourage natin ang lahat ng mamamayan, especially ang ating mga kabataan. Sapagkat kaming mga retired, wala na. Okay na kami Ang problema dito ay ang pag-iiwanan natin sa bayan. Kumbaga pinaghirapan ito na gusto natin tahimik ang bayan, pero hindi lang tahimik kasi hindi lang tahimik, kundi progressive. Dahil yung ating mga OFW
Naaabuso nga sila abroad. Although kumikita, pero hirap. No? Kailangan maibagay natin ang mga opportunity na yan sa ating mamamayan at ang mga kabataan. Dapat maging conscious sila na sila ang makikinabang dito. Hindi na kaming matatanda. Dahil wala na. Yun ang aking masasabi dyan. Oo, totoo yan ang mga kabataan, hindi lang dapat vocal on social media, kasama din sila sana sa mga lansangan, sa paghahayag nitong mga hindi natin nagugustuhan na ginagawa po ng ating gobyerno. Attorney Mariano, ito super last na po talaga. Attorney, bukod po dito sa 2025 budget, kayo din po ba kasama, kagaya ng grupong Clergy for Good Governance? What's your sentiments on the impeachment kay Vice President Sara Duterte? Ano? Oo, kasama din po ba kayo ng Clergy for Good Governance dito po sa mga nagpetisyon laban po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ay, hindi ho. Hindi kami kasama. Sabi ko nga pala dyan, kung hindi tama yung mga naging pagkakita ng Office of the Vice President, pero meron ding malaking bagay na dapat mawala dito sa ating Preso. Kanilang pag-date ng kanilang mga gita sa pamamagitan ng certification. Sila mismo, kumakausig sila makausig sila ng paggasta. Sila yung dapat linisin ang kanilang mga expenses na ginawa. Dahil sila hindi nag-clear ng maayos Yan ang... Oo. So, kumbaga para sa inyo, attorney, hindi lang dapat opisina ng Vice President, dapat lahatin po ito. Ang lahatin yan, dapat lahatin. At kumari, sabi ko nga kung bata-bata lang ako, gusto ko mag-ombudsman at maipakup sila. Ano po? Gusto niyo pong mag-ombudsman? Naputol po kayo doon at... Sabi ko, kung bata-bata ako, gusto ko mag-ombudsman at nang maisa-isa ko sila. O kaya yung public works, alam mo yung kung ikaw nakakadaan dito sa EDSA, kahit yung mga dapat sa nila, sabi mo, konkreto ang daan natin, pero makaldag, ano? Ay, nako, opo, totoo po yan. Agree ako dyan. Parang likod ng pagong. At kung napansin ninyo, ngayong malapit na ang eleksyon, biglang dumami ang binabakbak na kalye. Maganda pa yung simento. Oo, yung mga kanina may nagko-comment, kumbagay maayos pa, sinisira na po, attorney. Oo. Yung sinasabi nyo kanina, attorney, na kung bata pa kayo, gusto nyo mag-ombudsman para maisa-isa nyo sila. Maisa-isa saan? Saang aspeto po? Paano iisa-isahin? Kulong ko lahat yan Papakulong nyo lahat. No chill si attorney ngayong Monday morning. Hindi ko natatanong kung sino-sino yung mga yan. Pero Attorney Mariano Santiago, maraming salamat po. Aantabayanan po namin yung mangyayari pong interfaith prayer dyan po sa EDSA Shrine mamayang 9:00 ng umaga, followed by a press con kasama po ang grupong Clergy for Good Governance. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat, DJ. At maraming Merry Christmas sa ating mga kababayan sa inyo lahat. Yes po. Merry Christmas din. Attorney Mariano Santiago, ang representative nga po ng grupong ANIM o Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan.